Hello. Kumusta? May adlaw ka nung tanan, magkagsunan makasampiak. Here we go again, boy. America Duterte loyalist mag-ingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy o kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So makasampiak kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, mabuhay po tayong lahat. At muli kayo inanyayan ko na magsampiak mo lang itong munti kong channel. Yan, time check, it is now 2:27 in the morning. 25th of August 2024 dito sa Brooklyn, New York. So makasampiak, ano bang pwede natin pag-uusapan ngayon? Ano lang, alam naman natin yung ano dyan, mga nangyayari dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Kingdom of Jesus Christ, di ba? Makikita natin yung mga abuses, in-embed na yung Kingdom of Jesus Christ. At ito yung problema ngayon kasi pabalik-balik na yung searches nila. Magkakaibang team yung nagsi-search, wala pang 1 minute isi-search na naman ulit. Tapos ibang team naman pabalik-balik. Ano ba? Tapos nakita naman natin in the beginning, di ba? Malumanay lang yung nag-uusap sila na papasokin sila o pinapasok naman sila. Pero ang ginawa doon sa likuran ng QGC, binutas, tapos may tinirgas pa, ganun. Tapos ang ginawa, sabi pa nga ni Tory na kasi may may malaking truck, yung mga pagkain daw ng mga pulis, pero nagsinungaling siya, mga tent pala yun. Gusto nilang talaga okupahin ang QGC instead na mag-serve sila ng warrant. Wala nga silang yung nakapangalan daw sa warranty, parang ibang tao yata eh. So di natin alam kung alam ko iimbestigahan ulit yan sa Senado, sa committee ni Bato at ni Robin Padilla. So ngayon, daming mga abuses ngayon, yung mga lumbas kasi limited din yung kanilang mga resources, so baka bibili sila ng mga pagkain tapos hindi na pinapapasok. Yun yung problema. Sa tingin ko, ginagawa nila yan, iipitin yung QGC. Sa tingin ko, hindi yan magstay ng yung sabi nila good for 3 days only. Sa tingin ko, yun yung unang nila, plano talaga. Pero sa tingin ko, napahiya na kasi si Tory. So gusto pa niya mag-stay dyan kasi in the beginning sabi niya na magtatalaga siya ng 1,500 katao and good for 1 month para ma-search talaga yung area. So sa tingin ko, kahit anong search pa nila, wala man silang nakikita o wala silang nakita. Kaya gusto pa talaga mag-stay ni ni General Tory, yung mga tauhan niya. Kung kaya't ngayon, ang ginagawa, yung mga lumalabas hindi na makakabalik pa, which is hindi naman yung yan, pagmamayari niyan. Sobrang abuses na talaga yan. So dito na pag sa analisa ko, gusto nilang hindi makabalik kasi gusto nilang mag-stay dyan. So iipitin nila, pag nagugutom lumalabas, hindi na makakabalik. So sila na dyan, kung anong mga gagawin nila dyan. Grabe na talaga, sobra na tong mga ginagawa nila. So hanggang Monday titingnan natin kasi after nyan kukuha ng court order, so para mapaalis na yan sila dyan. So daming abuses. May pa nga, di ba may nabalitaan tayo na yung isa sa mga leader dyan sa QGC, yung babae inesprehan ng ihi. So grabe, pati yung mga tanim nila dyan sa mga Bermuda yata yun, doon na umihi yung mga polis kasi ang dami nila eh. Tapos may yung iba pa nagagalit pag binibidyoan. May nagalit nga yung bata pa na polis, may siya na na taga QGC na lalaki. Nako, dapat kayo nag-aral kayo dyan, maximum tolerance. Di pwede yung basta-basta init lang ng ulo. Nako, itong mga nag-uutos talaga sa taas,
hindi nyo tinitingnan yan, hindi, wala kayong awa. May namatay na ng 50 years old na lalaki na miyembro ng QOGC na cardiac arrest. Siguro may sakit sa puso, or alam naman natin pag matatanda ka na, pag may ka na, sakit-sakit ka na, ganun, dahil sa sobrang tension, ma-pressure, ganun. Kawawa. Ano na bang nangyayari ngayon sa ating bansa? Ganun na ba tayo dyan? Martial law na talaga. Ngayon may open letter si Inday Sara, sinabi niya nagsisisi talaga siya. Sabi niya sorry sa mga QGC dahil sa kanila, dahil sa politika. Ito sila yung napagbalingan. Ngayon tinutumbok na talaga yung pangalan ni Bongbong Marcos dahil pinilit niya kayong ibuto si Bongbong Marcos, bangag naman pala. So ang laki ng pagsisisi ni Inday Sara. Makikita nyo ganun. Ikaw, Tory, darating yung araw sa iyo. Hindi ka palaging nandyan. Kung ano yung utos sa taas, kayo himod puwit ka. Darating yung araw sa iyo. Magsisisi ka. Kasi babalikan ka rin yan. Lalo na yung taong bayan. Kahit pa pinaka-ma-influensya, pinaka-makapangyarihang tao sa buong mundo, panapanahon lang yan. Bilog ang mundo. Hindi hahayaan ng Panginoon na mamayagpag ang kasamaan. Hindi ko talaga ma-feeling yung mga nangyayari ngayon. Sa tingin ko gusto talaga, kasi napahiya na si Tory. Gusto yang mag-stay hanggang forever, for eternity, hanggang kingdom come kung kailan gusto nila. Duda ako dyan sa 3 days. O kung kaya't Senator Bato, bumunta ka man dyan, malumanay man yung mo. Pero dyan sa Senado, sana sa sunod na committee hearing nyo, kalagpagin mo na itong si Tory. Wag nang kahit pulis ka naman dati, ikaw yung tauhan mo yan dati, kastiguhin mo na yan. Wag nang kasi yung sunod niyan after QOGC, kayo na ni Tatay Digong yung tatrabahoin ni ni Tory. Traidor yang taong yan. Kung kaya oras na siguro para din yung mga tao lalabas na sa kanilang bahay at mag-march na. Punta muna sa Malacanang, kundinahin itong mga ginagawa nila. Hanggang dito lang muna mga kasampiak. Magmasid-masid lang tayo, magdasal lang tayo. Maximum tolerance lang, tiis-tiis lang muna, dasal, ganun. Kasi pag one false move talaga, magkasakitan to, magkakasibil war, wala na, may mamamatay. Yan yung masakit. Maraming salamat po. God bless.